Hello guys, sabi ko, ito yata yung first time ko mag-Starbucks. Hindi ako nag-Starbucks eh. Starbucks. Mahal. First time ko mag-Starbucks. No? Mahal kasi. Ano lang eh, McDonald's masaya na ako eh. McDonald's coffee. No, pero ang pinaka-importante, I am proud na nakasama ko si Ali. Si Ali. Sabi Alin eh. Ali nilagay eh. Mad Ali eh. So, kaya naman kami napa-Starbucks ngayon. Kasi may gift card kami. May gift card kami. Totoo ka? Si Muhammad Ali, sumalangit nawa. Proud ako kasama ko si Ali, nag-Starbucks kami. Tinanong kasi siya eh, sabi, what's the name? Sabi niya Alin eh. Ali lang nilagay. Short for Ali. Anyway, kaya kami nag-Starbucks kasi meron kaming gift card $25. So, order kami. Tapos, yung total 26 something. So, $1 mahigit na butal. Yun lang ang binayaran namin. Ay, nako. So, maganda ano dito yung mga gift card hindi nag-expire. Matagal na, no? Siguro last year pa yung gift card na yan. Or 2 years na. No? And, kinukwento ko kay AJ. Kada Starbucks coffee shop, magkakaiba yung design ng lugar. No? Magkakaiba yung upuan. Sabi ko, ayan, maganda dito. Simple lang, pero merong isang mas high-end sa may item. Ayan na, that's you. Get yours. Go. Meron ako na pick upan na na Starbucks naman, social na. Leather talaga lahat ng upuan, tapos medyo dim. Maganda yung nakakatawa din pag paiba-iba ka ng store na pinupuntahan or coffee shop. Iba-iba talaga design, no? I'm sure pare-parehas yung coffee. Ano ni AJ yung in-order namin sa binili sa kanya ng kapatid ko na drink. Ang init pa na. Oo, mainit kaya parang berry ba yon? Blueberry. Ayan kasi dragon fruit yan eh. Ayan, Starbucks. Walang ganon tao. Malapit sa amin to eh. What do you need? It's berry. Look at the name. Ali. Pati kay AJ. So for 3 drinks saka tatlo ba yung natin? Dalawang cookies saka isang brownie. 26. Isang cookie lang pala, isang brownie. Pwede na. Kilala mo yung mga ganun magsaltalin? Pwede na. Pwede na. Para lang ma-justify yung ginastos. Pwede na. Sila Alwin and Emma. Sabi ni, ganun magsalta si Alwin. Pwede na. Bumili ng mahal na jacket, $300. Sabi ko, $300 divided by the 360 days. Oh, wala pang $1. Wala pang $1 per day. Pwede na. Para lang ma-justify eh. Meron silang biniling jacket, $300. Alwin and Emma. Sabi, $300, i-divide mo sa 360 days. 1 year eh. Oh, wala pang $1 per day. Pwede na. Oh, wala pang $1. Wala pang $1 ta. Pa $300 na jacket eh. Pwede na. No? What do you think? Talaga, first time namin mag-Starbucks as a family. Family of 3. As a family of 3. Kasi yung dalawa nga, hindi na yun sumasama. Binata na. May sarili ng mundo. So, anong masasabi ko? Pwede na. Pwede na. Yung kaibigan ko si Carlos dati, wala siyang magawa.
tinawagan niya ako. Sabi niya, pre, may ginagawa ka ba? Wala, sama ka sa akin. So we're just driving around. Tapos sabi niya, ano tayo? Dutch Bros. Dutch Bros tayo. Sabi ko, sige. Nung nakita ko na yung Dutch Bros, akala ko pintura yung tinitinda. Tawa siya. Then, nung pumunta kami sa Dutch Bros, akala ko pintura tinitinda. Sabi niya, iniisip mo ba yung Dutch boy? Sabi ko, wala talaga ako alam sa coffee eh. McDonald's lang na coffee, masaya na ako eh. Okay na ako eh. Tsaka kaya Dunkin na coffee. O kaya Dunkin na coffee. Hindi ko ma-justify gumastos ng ganun just for a coffee. Ano? Yung iba gumagastos para lang maipost sa social media eh. Na Starbucks eh. Ano? Is it good? Is it good? You know why it's good? Ah? Ang turo ko kay AJ I know. You know why it's good? It's because it's from Seiko. Naalala nyo yung mga kaidaran ko, no? Mga kaidaran. Yung pagkatapos ng pelikula ng Seiko film or commercial. If it's from Seiko, it must be good. Yung commercial. Ano to? Si Ali, kilala. Si Ali, kilala nyo. Kilala mo si Ali? Hindi na ba mainit? Pwede na. Mainit. Nakapasok. Pero mas masarap siya inumin mainit. Caramel macchiato. May konting pait. Oo, macchiato. Oo, may konting pait. Gusto ko yan. Tingnan mo. Ito walang tamis. Matamis siya. Sabi mo anong masasabi mo? Ano? Natatanong saan na ako. Ano? Last week nagtoothbrush ako Last week nagtoothbrush ako. Gusto mo ibibideo ko pa para may documentation? Hindi, titikman ko yun sa'yo. Pistachio. Ay, mapait to. Nag-toothbrush ka ba? Last week nagtutulong masarap sa akin. Mas masarap yung sa'yo. Mas masarap Ikaw, pinili mo yan. yung pistachio. Yung caramel macchiato. May pait, oh. Parang sasakit ka nito. May pait sa huli. Parang love life ko. Tama ba yan? May hugot. May pait sa huli. May pait sa huli eh. Ang pala yan. Bitter ka. Oo, may lasang kape sa huli eh, no? Parang, Matapang yan. matapang. Kasi dati, nung lumabas kami ng mga kaibigan ko, sila Gerald, Kasi sabi ko sa'yo, yung order. tsaka si Arnie, puro kasi matcha ino-order mo sa akin eh. Gusto ko mag-try na. Minty na. Gusto ko mag-try ng iba. In-order ako ng mga kaibigan ko na si Jason dapat yung Amerikano ka. Amerikano. Ang tapang din ng Amerikano eh. Cafe American. Oo, kape Amerikano. Matapang din yun. Matapang din. Ewan ko yung sa Pilipinas yata. Yung na-order ko na caramel macchiato, hindi ganito katapang. Coffee shop sa Cubao. Pwede na. Hindi magsalita. Ay, buhay. So, katatapos na namin magsimba, tapos nag-lunch kami sa Vietnamese. Hindi ko na binlog yun. Tapos sabi ko, Starbucks, para magamit na yung gift card. Ang tagal-tagal na nasa bag ko. Mga 2 years na sa bag ko yung gift card na yun eh. Nakakatuwa naman kasi very close sa amount. $25 yung gift card, $26.50 yung total. So parang 150 lang binayaran namin dito. What you say? You say? Sure. Pwede na. Ano pa? Ito niyayaya ko tong kasama kong to na mag-guest sa vlog ko eh.
Ay, mag-guess ka sa vlog ko ah. Usapang ano, nursing. Usapang nursing. Gusto kong malaman. Nursing. Tungkol, nursing. Nursing. Nursing practitioners. Nursing practicing. Nursing practicing. Practicing nursing. Practicing nursing. Usapang gano'n. Kasi alam ko, may mga nanonood din ako ano eh, ng mga nurse o yung iba nag-aspire makarating dito. O yung iba nandito na. Diba? Mahirap ngayon kasi nga. Oo, pahirapan ngayon. Oh, by the way, usapan tayo sa immigration. Regarding sa immigration, guys, depende talaga sa political climate. Okay? Depende sa political climate. Ano ibig sabihin? Nung dumating kami dito, it took us 5 years bago kami umuwi uli sa Pilipinas. 5 years? Ay, hindi, 6 years pala. Hindi, pero nung dumating na nga tayo dito, 6 years bago tayo umuwi. No? Bakit? Kasi sabi ko, bakit naging 6 years? Kasi nagpa-delay pa ako ng 1 year eh. 5 years naging citizen na yung misis ko. 1 year, sabi ko, hindi mo na ako, hindi ko bibitiwan yung aking Filipino citizenship. Ano ako eh, patriot ako eh. Pero kailangan eh, kasi sabi ko, delikadong lumabas ng Amerika nang hindi ka citizen. Kasi nga, baka inisip namin, baka nasa labas ka ng Amerika, tapos magbago yung desisyon ng gobyerno, oy, ganyan. Mga tao nun, so, hindi mangyayari yan, hindi mangyayari. Ngayon, nangyari, panahon ni Trump. There was an incident nasa I think San Francisco. Yung mga aalis ng bansa, actually majority mga Indians na may green card yata sila or hindi, working visa, no, dahil nasa IT eh. Bumaba sila sa eroplano kasi nung nabalitaan na maghihigpit na sa immigration, tapos papatawan ng $100,000 sa mga working visa, no? Hindi bumaba sila, guys, magbabakasyon na papuntang India. Bumaba sila sa eroplano. Pinaara nila yung eroplano. Hindi pa na mamalis. Hindi pa lumilipas. Para, bababa kami. Bakit? Kasi nasa news nung time na yun, no? Nagkagulo. May nakita akong footage sa internet eh. So, yun yung example, guys. Huwag kayong pakakasiguro hanggat hindi nyo nakukuha yung yung citizenship status. Kaya yung pamangkin ko, working visa, ngayon taon, dalawang balik na ba sa Pilipinas yun? Tatlong balik na sa Pilipinas. Hindi ko alam. Sabi ko, baka hindi na makabalik last time. Buti naman nakabalik siya. Pero, yun yung example. Pag nagbago yung immigration policy, tapos nasa labas ka ng bansa, nga ka. Iyak ka, di ba? Wala ka namang control dun eh. Kaya yun ang ginawa namin. Dumating kami dito, naghintay muna kami maging citizen. It took us 6 years. Hindi kami umuwi within 6 years. 5 years naging citizen si Mrs. Ika 6 year ako nag-decide. Sabi ko, kailangan na talaga natin umuwi. Sige, kaya nag-citizen na ako. Para at least secured kami. Kaya nung bumiyahe kami, blue passport kami. Iba eh. Siyempre, mas powerful naman ng blue passport kaysa brown passport sa international scene, no? Ma-appreciate mo yan pag nag-travel ka eh. Makikita mo. Brown, Filipino passport. Ba yun o red? Brown naman sila. Ano ibig sabihin? Nung namatay yung tatay ko noong 2000, kailan ba namatay si daddy? 2018. Gumihaya ako mag-isa. Ang luwag sa Philippine Airlines at that time. May space. Sabi ko dun sa stewardess na Pilipina, pwede ba umupo dito? Kasi wala naman nakaupo eh. Ay, hindi po sir. Ganyan. Lilipat sana ako ng upuan eh. Kasi kesa naman nakasiksik ako dun sa tatluhan. Hindi ako pinayagan ng Pilipina. Tapos, yung yung bababa na, di ba? Ang tawag doon, offload. Parang hindi offload eh. Magde-declare ka na, customs declaration nun, mano-mano pa eh, sinusulat, di ba? Nilabas ko yung yung blue passport ko. Parang nag-iba yung hilat siya ng mukha ng stewardess. Yung parang gulat na gulat siya. Parang yung mga tipong kahit hindi siya nagsalita,
parang nakita ko na hindi niya in-expect na Amerikano ako. Kaya kung tratuhin niya ako, no, kala niya, ano lang ako, basta-basta. Ako kasi mukha akong taga Sariaya lang eh. Hindi. Kasi the way she talked to me, parang ano, basta, mararamdaman mo yun eh. Nung sinabi ko na pwede pa, nakiusap naman ako sa kanya eh. Wala namang umuupo dun sa kabilang side na row eh. But the way she talked to me, hindi ko nagustuhan. Pero I let it go. Nung namimigay na siya ng card na for declaration. Nag-iba yung hilat siya ng mukha niya, nakita niya na Amerikano ako. Na blue passport ako. Tapos pagdating mo sa immigration sa Pilipinas, sa airport, hiwalay ang lane ng Filipino passport, hiwalay ang lane ng foreigner. I don't know kung ano difference sa service, pero magkaiba. Iba ang linya mo. No? Napunta tuloy sa immigration ng usapan. Anyway, ano pa ba sasabihin ko? Ano sasabihin? Ano pa ba ang bago ko ito tapusin? By the way, dito pala sa Houston. Actually, sa area namin. Dumadami na coffee shop dito. Dalawa na nga yung Tim Hortons, no? Tim Hortons, dalawa na. Considering Texas to, napakainit eh. No? Napakainit, pero dalawa na yung Tim Hortons. Mayroon pang mga ibang local na coffee shop. So, I don't know why would you go here kung mas mahal ang nila, products. Marami na mga options. I think siguro yung brand. Okay, alis na daw kami. Tapusin ko muna to. Salamat sa pag-join nyo sa akin. Lalo na yung live stream namin kahapon. Grabe yung tawanan namin. Sana maulit uli. Grabe yung tawanan namin nila Charles. Parang online barkada lang talaga. And salamat din sa prayers. Yung mga nangyayari sa aking mga kamalasan. Tinanggal ko na yung brace ko. Hindi ko na kaya. Pero hingi ako na advice sa PT. Kasi may nararamdaman ako sa shoulder ko. Sabi ng misis ko, ng aking nurse practitioner, baka daw sa leeg yan nagra-radiate lang sa balikat. Sabi ko, hingi ako ng opinion. Sabi ko, magkano ba magpa-Cairo? Mahal daw magpa-Cairo, tapos hindi kasama sa insurance. So out of pocket talaga. Yun ang mabigat. Sabi ko, sige na nga, ikaw na lang magmasahe sa akin. Basta huwag mong gagalawin yung spine. Yung side lang. Okay, pero hingi ako na advice dun kay JR. Baka mamaya ma-damage spine ko. Delikado. Diba? Kaganda-ganda. Nakakapaglakad ako ba? Knock on wood. Ay, nako. Napakwento na ako sa inyo. So this is our Sunday afternoon. Obligation sa church, lunch, family lunch, and then hanging out lang sa Starbucks. Ay, tayo? Picture naman tayo, AJ. Let's go. AJ, go closer. 1, 2, 3. O, para makita nila na Starbucks. 1, 2, 3. Ay, hindi nakita. Bye-bye.